magpakailanman hindi magbabago. Hindi magbabago. Very, very like you. Naku, sir. Ligo lang po yan. Maligo na po kayo. Okay na po yung tubig. Sir! Ano ang iyong gagawin kung sa murang edad, nawasak na ang iyong pamilya at may isa kang nakababatang kapatid na kailangang buhayin at isang ama na may maluhang sakit? Magagawa mo bang mapatawad ang iyong ina na nagawang iwan ka sa panahon na halos wala ka pang muwang sa mundo? Anong kinabukasan ang iyong haharapin kung ang tanging mapapasukan mong trabaho ay ang pagiging kasambahay ng isang banyaga na may masamang balak sa iyo? Yan ang totoong kwento na tatalakayin natin ngayong gabi dito sa episode na pinamagatang Binihag na Kasambahay. Ang bango, ate! Siguradong magugustuhan to ni nanay at tatay. Ate, pabili po ako ng 2. Oh, sige, gagawa na ako, ha? Opo. Antayin niyo lang. Tamang-tama. Magagalit pa naman si Mama at si Papa. Ate, bakit pala laging nag-aaway si nanay at tatay? Ewan ko. Nako, sabi ni Mama, bada ba daw tayo para maintindihan yung mga ganyang bagay? Ibig sabihin, normal lang na saktan ni tatay si nanay? Kawawa naman si nanay. Ewan ko. Gusto tayong 2, hindi tayo mag-aaway, ah. Oo naman, ate! Uy, ito na yung bibingka. Sige, ate, ito po yung bayad. Balik kayo, ha? Sige po, tara. Ay, naku. Sigurado ako magugustuhan to ni Mama. Favorite niya kaya to. Ayoko na. Dito! Sige! Lumapit ka! Saktan mo ako ulit! Sasaksakin na kita! Layas ka? Sige, lumayas ka! Alam mo kung sino ka magaling? Oo, magaling ako! Magaling ako magluto. Magaling ako mag-alaga ng mga anak natin. Magaling ako maghanap buhay para sa pamilyang to. Eh, ikaw, saan ka magaling? Patugan! Ginagawa mong dahilan yung sakit mo. Pero ang totoo, wala kang kwentang ama at asawa. Nay, ano po nangyayari? Saan po kayo pupunta? Aalis na ako. Babalikan ko na lang kayo. Hindi ko na kaya yung pananakit ng tatay niyo sa akin. Bugbog na ang katawan ko. Kakatrabaho sa pamilyang to. Sakal na ako sa mga responsibilidad na dapat ang tatay niyo ang gumagawa. Suko na ako, Nina. Pati po ba sa amin, Nay? Susuko na rin kayo? Iiwan niyo po kami? Panahon na siguro na sarili ko naman ang isipin ko. Kasi kung hindi, unti-unti ako mamamatay dito. Balang araw, siguro maintindihan ninyo ako. Labing isang taon pa lamang noon si Linda
nang iwan sila ng kanyang nanay Lolita. Ng mga sandaling iyon, nagtanim siya ng malalim na sama ng loob sa ina. Dahil may malubhang sakit sa baga ang kanyang ama, umasa na lamang sa mga bigay na pagkain ang magkapatid mula sa kanilang mga kamag-anak. Ay, di ano ka ba? Sumama ka ng maayos sa tiyuhin mo. Sige, uy! Paano to? Ida, pag-usapan na natin to, di ba? Sabihin mo sa kanila, ate, nandito lang ako. Ayoko sumama sa kanya. Ida, huwag ka nang tumutol, ha? Napag-usapan na natin to. Hindi mo kami kaya buhayin pareho. Magtatrabaho po ako pa. Kakayanin ko pa. Ay, anong trabaho makukuha mo? 11 anyos ka lang. Anong klaseng trabaho na may malaking sahod ang makukuha mo? Paano mo bibilin yung gamot ko? Paano mag-aaral ang kapatid mo? Gusto mo ba lumaki yan, hindi nakapag-aaral? Heidi, tama naman yung sinabi ni Papi. Hindi kita mapapag-aral. Kailangan mo sumama kay Tito. Hindi ko kaya, Heidi. Basta Heidi, pangako ko sa'yo, ha? Babawiin kita, kukunin kita kay Tito, ha? Pangako yan, Heidi. Ate, ayoko. Huwag ka bumaya. Hindi, mapatigas ang ulo mo. Sige na, sumama ka na. Tuwin mo. Sige na. Dahil may sakit nga si Oscar, napilitang tumigil sa pag-aaral si Nida at naghanap ito ng trabaho. Sa tulong ng isa nilang kapitbahay, namasukan si Linda sa isang pamilya na nangangailangan ng katulong. Nida! Nida! Ma'am. Tingnan mo yan! Alam mo ba? Tanga-tanga mo! Dahil sa pagmamaltrato sa kanya ng ilang pa niyang mga naging amo, nagpalipat-lipat si Nida ng mapapasukan bilang isang kasambahay. Bukod sa pagbili ng mga gamot ng kanyang ama, hindi rin niya kinalimutang padalhan ng pera ang kanyang kapatid na si Heidi. Nida, ilang taong ka nung iniwan ka ng nanay mo? 11 years old po ako nung panahon na yun. 11 years old. Nakaintindihan mo na ba doon sa edad na 11 kung bakit ka iniwan ng mama mo? Medyo naintindihan ko na kasi lagi siya sinasaktan ng tatay ko, lagi siya nilulunod. Oo. Hindi masyado malinaw sa akin bakit siya umalis na hindi kami kasama. Oo nga. Ang sa akin lang, dapat kung umalis man siya dahil salbahe yung tatay ko, dapat sinama niya kami. Nang sumakabilang buhay ang kanyang ama,
lalong nagpursigi sa paghanap buhay si Nida para buhayin ang kanyang kapatid. Sa edad na 16 na taon, namasukan si Nida kay Haruko, isang Japanese businessman na naninirahan sa Maynila. Watashi wa Haruko-san. Po? My name is Haruko. Ako naman po si Nida. Hi. Do you know how to use a vacuum cleaner? No Vacuum po. cleaner is to clean the carpet. Switch for the plug. Plug. The plug. Plug po. Plug. Yes. Plug. Hi. It's very good. Haruko-san, honey, I'm home. My wife, Mildred. Mildred is Charu's new maid. Magandang araw po. Ako po si Nida. Maid again. Haruko-san, we already have 3 maids here. And there's only you and me in this house. Never mind. Charu needs job. I give a job. Okay? Okay. It's okay. Practice. Practice makes perfect. Switch po. On po. To put this in okay. It's good. Uy, ito yung bago nating kasama. Si Nida. Gandang bata. Magandang gabi po. O, Naomi, ayan na daw yung bago nating kasama dito. Nida daw pangalan niya. Ang dami na nga natin dito. Nagdagdag na naman yung hapon na amo natin. Nay, ayaw niyo yun. Mas madami tayo. Ibig sabihin, mas magaan trabaho. Sabi nga nila, the more, the betterer. Merrier. O, basta, Nida, ha. Huwag mo kong agawan ng trabaho kay Hapon. Liwanag. Asus, kumana naman ang pagkaingitera mo. Naku, huwag mong papansinin yan. Ingiterang frog lang talaga siya. O, sige na, tama na yan. Yan. Hindi ko dito, ah. Tulog na tayo. Ayusin mo na to. Opo. Tignan na kita. Sige. Aka na. Ay, nako! Nako, palibasa. Wala ka pang alam sa buhay. Bata ka pa. Nako, alis na, alis. Mali mali. Hindi ganito eh. Sige na, ako na bahala dito. Kusina ko to. Ako na. Alis na. Alis na. Sorry po. Sige na. Ay. Ano, nasabon ka na naman ni Lola ni Dora. Erminia. Palibhasa, lumaking matandang dalaga. Kaya ayan, bitter. Mainit ang ulo sa mga tulad nating magaganda. Ate. Ay, nakuli ka na nga. Ibang sabon na lang gawin natin. Sabong panghugas ng plato. Sige na, ate. Ako na lang magpupunas kapag nahugasan mo na. Game. Haruko-san! Would you like your special coffee from me? No, I want Nida. I already tell her to make a coffee for me.
Okay? Salamat. Sir, ano po? Hey. Coffee po. Hey. Hey. Hanap po. Salamat. Wala pong anuman. More. More sugar po. I like very, very sweet. Like you. Very, very sweet. Ito yung kapatid ko, ate. At ito naman ako nung bata ko. Kumukha nga kayo, no? Kaso nga lang, nagkawatak-watak kasi kami simula nung iniwanan kami ni nanay. Alam mo ba kung nasa na yung nanay mo ngayon? Hindi nga eh. Kaya nga, sobrang laki ng galit ko sa kanya, ate. Si Heidi na nga lang yung natitira kong kadugo eh. Kaso nga lang, magkahiwalay pa kami. Ayun, nandun siya sa pagadian. Pero balang araw, magkakasama din kami ni Heidi. Mag-iipon ako, ate. Kaya mo yan. Nay Hermie, tingnan mo yan si Nida, oh. Si bata-bata pa, lumalandi na kay Hapon. Ala, Nanay Hermie, hindi po wala pong mali siya yun. Kala mo lang yun. Simula lang yun. Lalambing-lambingin ka niya at pag nahuli na niya yung kiliti mo, nako, pagkatapos nun, Nida, binabalaan kita. Ako lang ang pinagkakatiwalaan ng mag-asawa. At kung gusto mo manatili dito, sa trabaho mo, iwasan mo si Haruko. Hayaan mo na si Jenny magsilbi sa kanya. At dapat, alam mo kung ano ang lugar mo sa bahay na to. Alam mo kung anong lugar mo. Ano ba kayo? Eh, pare-pareho lang naman tayo dito. Pantay-pantay lang. Lahat tayo made in Japan. Ako made. Ikaw made. Ikaw made. Ikaw hindi ka made. Old maid. Puno man ng inggitan, kumparahan at paligsahan sa pagitan ng mga kasambahay. Kunti-unti naman itong nawawala sa paglipas ng mga araw. Lalo na tuwing nagbabakasyon sa Japan ang kanilang mga amo. Okay. Thank you po. Sarap. ay, bongga to, girl! Ang galing mo, girl! Ay, perfect, perfect. Forget. Sige, Haruko-san, where are you? I'm home already. Rampa! Bagay. Pak! Oh! I'll say ang bag. Uy, mahal yan Oy, alina kayo. Kain na tayo sa pagkainan. Bihira lang to, ha? Ay! Upo na. Doon ako. Madam, tama. Feeling. Dito ka, yan. Bakit dalawa ba? Hindi ko din alam. At ikaw naman, Nida, maupo ka na. Sumabay ka na sa amin. At tama si Josephine. Lahat tayo dito, pantay-pantay, pare-pareho. Kayo, maids. Ako, old maid. Fairness. Kumenta si nanay. Minsan lang yan. Oh, mihirit na. Ingat ka. Abot-abot. Gusto mo nito? Ay, nagluto nito. Okay. Ayan. Swap tayo. Alam mo, Nida, madali mo natutunan ang gawain dito.
at mabait kang bata. Pero tandaan mo, ako ang pinakamatanda dito. Kaya respetuhin mo ako. Opo. Salamat. Manang Hermie. Pwede ko rin po ba kayong ituring na nanay? Kasi po, maaga po sila iniwan ng nanay ng magkakapatid. Kawawa nga eh. Ay! Kain na. Sige po. May pagkakataon ding mag-isang bumibiyahe si Haruko sa Japan, kaya naiiwang mag-isa si Mildred sa kanilang tahanan. Ang swerte naman ni Ma'am. Parang mahal na mahal siya ni Sir, oh. Baby! Ako! Wala kang nakita. Naiintindihan mo? Wala kang alam at wala kang sasabihin sa mistisong hapon na yun. Maliwanag ba? Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Opo, Ma'am. Good girl. Let's go, baby. Miss ko. Mida? Mida? Mida! Tara nga dito. Mida! Ikaw, wala kang nakita, ha? Wala kay pagsasabi na iintindihan mo, kundi malilintikan ka sa akin. Naiintindihan mo? Naku, Manang Hermie, pakisabihan nga yung batang yan. Kakaloka. Are, tuisho! Uwaki shituru no Mildred! Hoy, ikaw babae. Ikaw binabalaan kita. Huwag na huwag kang magsasalita sa mistisong hapon na yan. Dahil kung hindi, nakikita mo yung kapeng yan, ipapaligo ko sa yan. Naiintindihan mo? Opo, Ma'am. Opo. Good. Mildred. Sir, you still want your coffee? Coffee, sir? You tell me what she tell you. Nothing, sir. Tell me. Nothing, sir. She tell me to clean the room. You're lying! Honto no kato hanashite! Tell me! Please! Please, Nida. Tell me the truth about my wife. I need your help. Help me. Please. I love my wife. Hoy,
Hoy, babae ka. Tara nga dito. Ma'am. Ikaw ang nagsumbong, no? Walang iya ka. Siguro, kaya mo ko sinumbong dahil ang gusto mo, ikaw ang asawahin ng mistisong hapon na yun, no? Ma'am, hindi po. Kapal na mukha mo. Akala mo masaya? Pues, nagkakamali ka. Magsama-sama kayong lahat dito sa impyernong bahay na to! Kasi, sumbong ka ng sumbong. Naghiwalay tuloy yung mag-asawa dahil sa'yo, oh. Bakit si Nida? Kasalanan naman talaga ng report na yun. Sabihin mo, gusto mo yung nangyayari. Dahil pangarap mo talaga na mahalin ka ni Sir. Ate. Bakit? Totoo naman Kita mo na? Nasa loob talaga ang kulo ng giterang yan. Kung sa bagay, nakakaingit naman talaga yung kaseksihan mo. Josephine, halika na sa loob. Mula nang tuluyan ng magkahiwalay sina Haruko at Mildred, unti-unti namang gumawa ng paraan si Haruko para mapalapit siya sa menor de edad na si Nida. Ay, kape sa hating gabi? Utos kasi ni Sir Haruko. I smell something fish. Anong fish? Fresh coffee nga to from Japan. Ano ka ba? Feeling ko type ka ni Sir. Ito talaga, hindi yun, no? Mas matagal ako dito kaysa sa'yo, kaya alam ko na yung amoy niyang sisakang na yan. Ewan ko ba? Sa ating apat naman, pakiramdam ko, ako talaga ang dapat pagnasaan ni Sir eh. Tsaka, feeling ko, ako yung dapat binibigyan ng standing ovulation. Ano na ulit? Standing Ovulation! Ovulation? Yung mapapatayo habang pumapalakpak sa sobrang ganda ko. Standing ovulation. Ayun pala ibig sabihin nun. Alam mo, minsan magkapi-kapi ka nga para nervyusin ka naman. Talaga si Ate Josephine, oh. Sige na, ihahatid ko ito kay Sir. Maglaba ka na. Okay, take her. Sige na. Sir, coffee. Heidi, kamusta ka na? Okay lang ang ate. Natatanggap mo ba yung pinadala kong pera sa'yo? Sige, mag-aaral ka mabuti, ha? Oo, huwag kang mag-alala. Malapit na ako makakuha ng bakasyon ko dito, ha? Oo naman, malapit na tayo magkita bago magpasko. Oo naman. Sige na. Sige. Ingat ka palagi, ha? Lagi kang magdadasal. Sige, I love you. So may balak kang bisitahin ng kapatid mo? Oo naman. Tagal na rin kasi namin hindi nagkikita eh. Tsaka alam mo ba, malapit na siya mag-high school.
So kailangan mo ng malaking pera. Para sa kinabukasan niya. Para sa inyo. Oo naman. Lalo na ngayon ako yung nagtataguyod sa aming dalawang magkapatid. Tsaka, bakit mo ba natanong yan? Virgin ka pa ba? Ha? Jenny, anong klaseng tanong yan? Oo naman. 16 pa lang kaya ako. Kasi pinapatanong sa akin ni Haruko kung birhen ka pa daw. Grabe tama sa'yo ni Hapon. Handa daw siya magbayad ng malaking halaga para makuha ka niya. 10,000 para sa puri mo. Okay na yun, ha? Bakit? Akala ko pa naman mabait siya. Jenny, tatay pa naman tuloy ko kay Sir Haruko. Pero bakit? Huwag ka na maarte. Alam mo, kung ako sa'yo, kunin ko na yun. Kung ako nga, Kuna? Jenny, kahit kailangan na kailangan ko ng pera, hindi ko tatanggapin yung sinasabi mo. Pero kahit tumanggi si Nina, hindi sumuko si Haruko. Madalas pa rin itong magparamdam ng pagkagusto kay Nida. Hindi na lamang ito ininda ng dalaga dahil naghihintay na lamang siya ng pagkakataon para makapagbakasyon upang makita na muli sa wakas ang kanyang kapatid. Sir, wait only the water almost done, okay? Salamat, Nida. Ikaw, mabait. Maganda. Hindi gawa asawa ko. I like you. Gusto mo ako asawa? Naku, ito talagang si Sir, mapagbiro ka talaga. Me cannot marry you. Because I'm very, very young. Only 16. I like young. I like very, very young. Like you. Naku, Sir, ligo lang po yan. Maligo na po kayo. Okay na po yung tubig. Sir! Stop! Stop! At nangyari na nga yung nangyari. O, pagkatapos nun, paano naman ang trato niya sa'yo? Nakuha niya yung gusto niya? Kinulong po ako sa kwarto, pinagbintangan Kinulong po ako. ka? Kinulong po ako. Sa kwarto nila? Hindi po, sa ibang kwarto. Marami po kasing kwarto Oo. Kinulong po ako ng amo kong hapon na yun. Noong panahon na yun kasi natakot ako baka patayin ako ng Baka patayin ka. Sir Haruko, ohayo gozaimasu.
Sir, where is Nida? Nida not sleep in the maid's room. Oh, Nida. She little thief. She steal out some money from me. In Tagalog, magnanakaw. Sir, I beg to agree. Disagree? I meant disagree. Nida, she's very good girl. She's not... hindi siya magnanakaw. Sir, I told her about your offer. She refused eh. Baka she just left. Pero kung talagang lumaya si Nida, bakit hindi niya dala yung magamit niya? At kung malinis talaga ang konsensya niya, dapat nagpaalam siya sa atin. Siguro, tama tong si Hapon. Nagnakaw siya. Yes, you are correct. Nida no good girl. She little thief. Diyos ko, si Nida nga. Buksan mo. Oh. Teka. Hindi ba si Jeremy lang may susi dito? Nay Hermie? Ay, alam na po namin kung nasan si Nida. Hindi po totoo na lumaya siya. Kinulong po siya niya doon sa guest room. Di pa po kayo yung may hawak tong susi doon? Tulungan po natin si Nida, Nay. Nay.
Tatanggalin natin. Huwag ka magalala. Nandito na kami. Andiyan na siya. Andiyan na siya. Ida, wala kami magagawa. Kailangan ibalik namin. Kundi mahuli niya tayo. Kailangan. Pero babalikan ka namin. Babalikan ka namin. Ayaw na siya. Dating na siya. Babalik kami. Babalik kami. Magalala, hindi ka namin mapabayaan. Babalik kami. Babalik kami. Bakit kasi hindi pa natin siya pinakawalan? Hindi ba kaya naniniwalang inosente si Nida, Nay? Paano kung nalaman niya na pumasok tayo sa kwartong yan? Paano kung makahalata siya? Paano kung palayasin niya tayo? Paano ng mga pamilya ninyo? Paano yung nanay mo, Jenny? Paano yung mga kapatid mong pinapaaral, Josephine? Kaya nga po, dapat tumawag na tayo ng pulis kanina eh. Paano kung nauna pa siyang dumating isa sa mga pulis? Nakita mo ba yung samurai doon sa kwarto? Paano kung ginamit niya sa atin yun? Hindi ba kayo natatakot? Etong si Nida, bagong salta lang siya sa atin. Hindi nga natin siya kilala. Itataya niyo ang buhay niyo. At ang kabuhayan niyo dahil lang sa babaeng yun. O sige, Nay, paano kung tayo nandun ngayon? Paano kung tayo pagsamantalahan ni Sir? Josephine, hindi ka naman re-rapin ni Sir Haruko. Lalong hindi naman niya re-rapin si Nay Hermie. Nay, parang nanay na ang tingin sa'yo ni Nida. Papayag ka bang gawin yun sa sarili mong anak? Oh, ano plano niyo? Sir? More beer? Okay. Sir, you want more beer, sir? More beer. Over here. Ayoko. Sir, you wanna sleep na, sir? Nida.
Ida! Ida! Hermie. Mag-iingat ka. Sige na, umalis na kayo. Umalis na. Ayun na, baka magising pa si Haro ko. Bilis na. Sige na, mag-iingat kayo ha. Nanay, paano kayo? Baka sabay na sa Haro ko. Huwag mo ko intindi. Ayos na lang. Sige, umalis na kayo. Bilisan niyo. Sige na. Sige, baka magising pa si Haro ko eh. Opo. Kami na papahala. Sir? Kagi Doku. Kagi. Key. Where key? Key to room. Room? Where room? Other room. Kagi Doku. Why? We don't have guests. Kagi Doku. You give key now. Ano si Doku? Ano si Doku? Ano si Doku? Where is she? Nida! Where is she? You said Ida went away. She is still. Yes! Help her escaped? No. You help her! Good for nothing people. Very bad. Hungry. You are a go-to hero. You are a go-to hero. You go to hell. Sir, kinulong po nila ako ng alas 5 araw sa iisang kwarto. Tapos tinali po nila ako na parang baboy. Hindi po ako makain. Hindi ko naman gagawin ko na ate. Hindi ko naman gagawin ko nun eh. Ate. Wala kang ginawang masama. Sige, ganito na lang. Total, nakablatter na naman yung hapon na inireklamo ninyo. Dapat kasi, nung unang beses pa lang na nakita nyo na may masamang ginagawa ng hapon na to, tumawag na kayo ng polis. Sige, kami na bahala. Hahanapin namin suspect. Sir, bakit nyo hahanapin? Nandun nga sa bahay eh, lasing. Ulihin nyo na kasi. Miss. Sir, parang awa niyo na po Sige na, sir. Ulihin nyo na. Miss, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang sumugod doon. Kailangan may dala tayong warrant of arrest. Dahil kung hindi, kami naman nakakasuhan niya ng trespassing. Tigawin nyo na yung warrant of arrest, sir. Ang mabuti pa, umuwi na lang kayo. Ako nang bahala mag-file ng kaso nito. Hindi po, hindi. Sir, tulungan niyo naman ako, sir. Sir, tulungan niyo ko. Gaya nga ng hinala ni Josephine, nauwi nga sa wala ang pagsasampa ng reklamo ni Nida. Ang kanilang hinala, nagbayad ng malaking halaga si Haruko
para hindi matuloy ang paghablas sa kanya. Sana nagsumbong na ako sa pulis na ginawa na sa akin. Inuuna pa lang. Jen, tama na. Sorry. Sorry, matawarin mo. Naipuslit ni Herminia ang mga gamit ni Nida at binigyan naman siya ni na Josephine at Jenny ng kaunting halaga para makaluwas ito sa probinsya para makita na niya muli ang kanyang nakababatang kapatid na si Heidi. Ate! Heidi? Namiss kita. Ang laki-laki mo na. Ang ganda-ganda ng kapatid ko. Alam mo ba, ang tagal-tagal kong hinintay yung araw na to. Salamat sa Diyos, nakita na rin kita. Magkasama na tayong dalawa. Kompleto na tayo. Hindi ka papabayaan ng ate, ha? Hindi na tayo maghiwalay. Tayong dalawa lang. Ate, hindi pa po tayo kompleto. Si nanay po. Buhay pa po si nanay. Heidi, makinig ka kay ate, ha? Matagal na tayong tinalikuran ni nanay, ha? Matagal na niya tayong kinalimutan. Ate, sige na po. Patawarin niyo na po si nanay. Total, magpapasko naman eh. Aalis na ako. Hindi ko na kaya yung pananakit ng tatay niyo sa akin. Sakal na ako sa mga responsibilidad na dapat ang tatay niyo ang gumagawa. Pati po ba sa amin, Nay? Susuko na rin kayo? Ang dami-dami nangyari sa atin nung iniwanan tayo ni nanay. Ang daming Paskong malulungkot dahil hindi kita kasama. Dahil wala siya sa piling natin. Ang sabi ni Chong, matagal na raw daw po tayo nahanap ni nanay. Gustong-gusto niya daw po tayo makita para humingi po ng tawad. Heidi, makinig ka sa akin, ha? Kung kaya tayong talikuran ng nanay, kaya ko rin siyang hindi patawarin. Mga nito. Sige na nga. Halika na, magsimula tayo sa loob. Dito. Ano po? Halika na. Siya, tayo na. Pagkalipas ng isang taon, muling namasukan si Nida bilang isang kasambahay sa kalapit na probinsya. Mabait na ang kanyang mga amo, kaya hindi na siya umalis sa kanilang puder. Maayos na rin uli niyang napapadalhan ng pantusto si Heidi para sa pag-aaral nito. Nida, may naghahanap sa'yo. Sino daw po? Ang ginagawa mo dito?
Anak, alam ko malaki pagkukulang ko sa inyo ni Heidi. Hindi yun kulang, Nay. Dahil kapag sinabi mong kulang, ibig sabihin may nabigay ka. May iniwanan ka masasayang alaala. Pero wala eh. Kahit konti, wala. Dahil kung meron man, matagal ko na yung kinalimutan. Anak, alam mo ba kung bakit ako umalis? Unti-unti akong pinapatay ng tatay mo. Sa maling paratang, sa bugbog, sa mga mura. Nay, kaya ba pinatay mo na rin kami sa puso mo? Ha? Alam ko sinasaktan kayo ni tatay. Pero hindi sapat yun para iwanan mo kami ni Heidi. Nanay, sarili mo lang iniisip mo. Masyado kang makasarili. Nanay, hindi lang kayo asawa. Higit sa lahat, nanay namin kayo. Nanay namin kayo. Pero tinalikuran mo kami ni Heidi. Nasaan ka? Ilang beses ko tinatanong sa sarili ko kung bakit hindi mo kami binalikan. Kung bakit iniwanan mo ako mag-isa nag-aalaga sa kapatid ko. Alam mo ba, Nay? Trabaho ako sa isang hapon. Alam mo kung anong ginawa sa akin? Ha? Sinira yung puri ko, Nay. Sinira niya. Sinira niya. Kasi wala ka. Wala ka. Tapos ano? Ngayon, babalikan mo kami. Hihingi ka ng tawad. Hihingi ka ng tawad na parang wala kami pinagdaan ng impyerno. Ha? Umalis ka na. Umalis ka na! Nay. Pasensya na, anak, hindi ko alam na magsisimba ka din. Nanay, sandali lang po. Nanay, may sabihin po sa inyo. Nanay, huwag na po natin tiisin yung isa't isa, Nay. Nanay, bagong taon na po, magbago na tayo. Magsimula po ulit tayo, Nay. Nanay, pinapatawad ko na po kayo. Nanay, sana patawarin niyo na rin ako. Hindi, anak. Hindi kita patatawarin. Oh, bakit, Nay? Dahil kahit kailan, kahit minsan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Wala akong karapatan para magalit sa'yo.
Okay talaga. Magsimba muna. Tita! Tita! Nanay Herbie! Ate Josephine, nanay! Kumusta? Okay, kapapakilala po. Ay, si nanay po. Si nanay, si Heidi po, kapatid ko. Tsaka si nanay? Nanay ko po. Si nanay Herbie po. Si ate Josephine, tsaka si Jenny po. Mga nakasama ko po sa trabaho. Nanay Herbie. Kahit pa kayo ay tatahakin ko. Pag tayo'y di magkalayo. Sana'y laging kapiling. Yan ang Napakarami mong pinagdaan ng kadiliman sa buhay mo. Teenager ka pa lang, dami mo nang sinuong. Ano naman ang maliwanag na yun sa buhay mo, Nida? Ang maliwanag sa buhay ko ngayon, buhay pa yung magulang ko na wala nang tinik sa puso ko. Maluwag na yung pag-iisip ko, tsaka yung damdamin ko. Napatawad ko na yung nanay ko, napatawad na rin ako ng nanay ko. Ngayon, Kapaskuhan, Nida, no? Anong maaari mong, alam mo na, ipayo sa mga anak na merong tampuhan sa magulang? Huwag nilang gawing huli ang lahat habang buhay pa yung magulang nila. Huwag nilang hintayin magulang na humingi ng tawad. Sila yung gumawa ng paraan para humingi ng tawad sa magulang. Habang nandiyan pa siya, huwag mo hintayin, wala na yung magulang mo at wala na rin saysay ang paghingi mo ng tawad. Sa mama mo, sige nga, pakinggan ko nga kung anong pagpapatawad ang ibinigay mo sa kanya. Sabi ko sa kanya, Nay, pagpatawarin mo po ako, pasensya na kayo dahil noon masama lang ang loob ko. Totoo pong hindi ko kayo nakilala, pero napagmuni-muni ko rin at naisip ko rin na kailangan ko rin kayo. Patawarin niyo na po ako sa mga naging attitude ko nung panahon na yon. Na ganun din yung ina ko sa akin na kung bakit pinaliwanag niya, kung bakit nila kami iniwan. Sa ngayon, sa realidad ng buhay ko, yun ang iniisip ko na bukas, baka maaaring mangyari sa akin ang pag-iwan ko rin sa mga anak ko. Kung sakaling mangyari yun, mapatawad kaya ako ng mga anak ko. Kaya wag na wag mong gagawin ang pag-iwan sa mga anak mo at sa pamilya mo, di ba? Yung iniisip ko na nagpapakandahirap ako sa buhay. Ano pa rin sila sa akin. Pero kahit ganun, nasalbahe yung ibang anak ko, patuloy ko pa rin silang iniintindi at inuunawa. Yan ang isang ina. Maraming salamat sa iyo, ha? At syempre, Merry Christmas, Nida. Ngiti na, smile, Christmas na. Thank you very much. Ating nasaksihan sa totoong kwento ni Nida na napakalayong man ang ating narating, napakalalim man ang mga sakit na ating dinanas, at napakahaba man ng panahon na magdaan, darating at darating din ang pagkakataon para tayo magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. At para tayo rin naman ay humingi ng tawad para sa mga taong nagawa natin ng kasalanan. Naway lahat tayo, lalong-lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan, sana muli nating buksan ang ating mga puso para alisin ang mga negatibong damdamin at pagdaramdam at atin namang papasukin dito ang wagas na pagmamahal at pagmamahalan ngayon, bukas at